Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Lubos po akong nagagalak na makasama po kayo sa araw na ito kahit sa ganitong pamamaraan lamang po. Ako po ay patuloy na nananalangin para sa kaligtasan po ng bawat isa sa atin. At ngayong araw po ay sama-sama po tayo na bulay-bulayan ang mga salita ng Panginoon. At ang akin pong topic na i-share po sa bawat isa po sa atin ay ang ikalawang wika ng Panginoong Jesus na mababasa po natin sa Lucas 23 verses 39 to 43. Sabi po dito, tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Ligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama. Wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan din tulad niya. Tama lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Verse 43, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Ulitin ko po, sabi sa verse 43, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. So, salamat po sa mga salita ng Panginoon. So, ang pangyayaring ito po ay sumasalamin sa dalawang uri ng tao na kung saan ay ang magnanakaw na nasa kaliwa ng Panginoong Jesus ay yung mga taong hindi naniniwala na si Jesus ang ating tagapagligtas at hindi rin niya nakikita ang kanyang kalalagayan bilang isang makasalanan sa harapan ng Panginoong Jesus. Samantala, ang magnanakaw naman na nasa kanan ng Panginoong Jesus ay nagpapakita ng may pagpapakumbaba at alam niya ang kanyang kalalagayan sa harapan ng Panginoong Jesus bilang isang taong makasalanan at kilala niya rin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa atin pong binasang teksto ay mayroon pong 4 na mahahalagang aral ang atin pong makukuha sa mga verses na ito. Ang una po ay ito ay pangungusap ng pag-ibig. So, titingnan po natin dito na sino nga po ba ang makakaibig sa isang tao na hindi naman kaibig-ibig? So, sino din po ang makakaibig sa isang karumal-dumal na makasalanan? So, sino ang magliligtas sa isang pusakal na kriminal na ito? So, tunay na walang ibang makagagawa nito kundi ang Panginoong Jesus lamang po. At ito po ay ating pong napatunayan, sabi nga po sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon po ng buhay na walang hanggan. So, sa atin ng mga tao, madali po para sa atin ang umibig sa kaibig-ibig at humanga sa mga kahanga-hanga. Ngunit, tanging ang Diyos lamang po talaga ang may kakayanang umibig sa hindi kaibig-ibig. Ano po? So, sabi rin po dito sa Mateo 5:46-48, meron pong sinasabi dito ang Biblia tungkol sa kung paano natin ibigin ang ating mga kaaway o yung mga taong hindi kaibig-ibig. Sabi po dito, kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa sa iba? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga hintil? Kaya maging ganap kayo, gaya ng inyong Ama na nasa langit. So, sa pagkakataong ito po ay pinapakita po ng Panginoon ang tunay na pag-ibig ko. Ano ba talaga, paano ba tayo umibig sa mga taong hindi kaibig-ibig. At ito po ay binigyan ng halimbawa ng Panginoon nung kanya pong pinatawad at sinabi doon sa magnanakaw na ngayon din ay isasama niya ito sa paraiso. So, yun po ang una nating puntos. Ito po ay
pangungusap ng pag-ibig. So, ang Panginoong Jesus ay inibig niya tayo kahit na tayo ay mga makasalanan at walang ibang may kayang gumawa nito kundi ang Panginoong Jesus lamang po. So, salamat po sa Panginoon. Ang pangalawa naman po ay ito ay pangungusap ng pagpapatawad. So, doon po sa krus ng Kalbaryo ay ipinakita sa atin ng Panginoon na walang sukdulan at pusakal na masamang tao ang hindi kayang patawarin ng Panginoong Jesus. So, makakamit po natin ang pagpapatawad ng Panginoong Jesus kung tayo ay lalapit sa Kanya ng buong puso, may pagpapakumbaba na kagaya po ng ginawa ng magnanakaw na nasa kanan ng Panginoon. Umaamin na tayo ay makasalanan at kumikilala sa kapangyarihan at tunay na katauhan ng Panginoong Jesus. So sabi nga po sa Proverbs 28 verse 13, sabi dito, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. So nais lamang po ng Panginoon ay tayo po ay magpakumbaba, tayo po ay magsisi po sa ating mga kasalanan. Sabi rin po sa unang Juan chapter 1 verses 8 to 10, sabi po dito, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya tapat at matuwid. Sabi po sa verse 10, kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. So, doon po sa dalawang magnanakaw sa krus, ay makikita natin kung sino sa kanila ang may ganitong uri ng pagsisisi. At nakita natin na sa kanyang buong pagpapakumbabang pagsisisi at paglapit sa Panginoong Hesus ay nakuha niya agad ang kapatawarang ninanais niya. So, nakita ng Panginoong Hesus ang puso at pananampalataya ng taong ito at sinabi sa kanya, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. So, yun po ang pangungusap ng Panginoon sa atin. Ito ay pangungusap ng pagpapatawad. So, sino man po sa atin ang lumapit ng may pagpapakumbaba at buong pusong pagsisisi at pag-amin sa ating mga kasalanan, meron pong pagpapatawad na naghihintay sa atin mula sa ating Panginoong Jesus. Ang ikatatlo pong pangungusap sa atin ng Panginoon ay pangungusap ng pagtutuwid. So, ang pangyayaring ito po ay nagtutuwid sa mga maling aral o katuruan tungkol sa pagkamit ng kaligtasan. Marami po kasi ngayong kumakalat ng mga katuruan na nagsasabi na madali lang makuha ang kaligtasan tulad ng maliligtas tayo sa pamamagitan ng pag-anib sa isang relihiyon o iglesia. Pangalawa po ay sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. O pwede rin daw tayong maligtas sa pamamagitan ng binyag or yung iba pa, halimbawa ay pagtanggap ng huling sakramento sa oras ng kamatayan. So, dun po sa ating binasang teksto kanina, sabi po doon, naligtas ang magnanakaw na ito dahil sa kanyang pananampalataya kay Jesucristo. So, tinuturo sa atin ng Panginoon na ang kaligtasan ay makukuha natin kung tayo ay mayroong pagpapakumbaba, may pananampalatayang may kasamang gawa at magpapatuloy tayo dapat sa pagsunod sa ating Panginoon. So, yun po ang ikatatlong aral po sa atin ng Panginoon. Ang pang-apat naman po at ang panghuli ay ito ang pangungusap ng katiyakan. So, sa pamamagitan po ng mga pangungusap na binitawan sa atin ng Panginoon, noong siya ay nasa krus ng Kalbaryo, kasama ng dalawang magnanakaw na ito ay tayo ay tinuturuan niya patungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan ng mga mananampalataya.
So, ibig sabihin po, kung tayo ay magpapatuloy sa ating pananampalataya kay Kristo at dumating na ang kanyang itinakdang panahon para sa atin, ay meron po tayong katiyakan na merong paraisong pupuntahan at ito po ay doon sa langit sa piling po ng ating Panginoong Jesus. At may isa pong kwento na nais ko pong ibahagi po sa inyo. Sabi po doon sa kwento na sinasabi daw po noong si Evangelist Dwight L. Moody ay mamamatay na, ang kanya daw pong anak ay nanalangin sa Diyos na sana'y buhayin pa ang kanyang naghihingalong ama. So, sa malalim daw po na paghinga ay pinigilan ni Dwight L. Moody ang kanyang anak at sabi niya daw po, "Anak, huwag mong pigilin ang aking pag-alis. Naririnig ko na ang awitan ng mga anghel. Nababanaag ko na ang dakilang liwanag ng langit. Nakikita ko na ito ay unti-unting nabubuksan." Sabi niya po sa kanyang anak, "Ito ang araw ng aking koronasyon," sabi niya po. So, meron pong dakilang kasiguraduhan po at kay tamis daw po ng kamatayan ni Dwight L. Moody at kay ganda daw po ng wakas ng kanyang buhay. So, sabi ng Panginoon sa atin, ngayon kakasamahin kita sa paraiso. Ito po ay meron pong pagtitiyak na after po ng buhay dito sa mundong ibabaw, pag tayo po ay nanatili na nananampalataya sa ating Panginoon hanggang sa kanyang pagdating or hanggang sa kunin tayo ng Panginoon, ay meron po tayong isang tiyak na paraiso na mapupuntahan po natin at ito po ay doon sa langit. So, sabi dito po, may isang tula po ako na nais basahin sa inyo bilang pagwawakas. Ang sabi po dito, "May lupang sakdal ng ganda. May lupang pagkaganda-ganda na handa sa atin ng Ama. At sa daay hintay tayo niya, sa tahanay ipagsasama. Panahong masaya kung tayo ay salubungin niya. Panahong masaya, sa langit tayo'y magkikita-kita." So, yun po. Maraming salamat. Purihin po ang Panginoon. God bless us all.